Ay, ay, ayan. Ay, Diyos ko. Nakalimutan ko na naman na wala pala akong nilagay na ano dito, yung panimula. Ano po, ayan, rekta na tayo mga kababayan. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang gabi sa nasa panig ng Estados Unidos. Eto na, umpisa na ho tayo mga kababayan. Maiinit po na talakayan ang ating tatalakayan at mamaya na ako magsha-shoutout. Rektahin na po natin tong lahat mga kababayan dahil yun nga, since ayan, rekta na, wala na tayong paligoy-ligoy, umpisa na agad. O, umpisa na natin agad. No? Nandiyan si Joel Q ng Cereza po, si Ma'am Chris Rose, sabi, game na. Si Delia Rosario, si Chris Rose ulit. O, sino pa nandyan? Si Annalisa Oso, si Chaichero, yung si Ma'am Delia Rosario, lahat na ho, mga kababayan. No, shout out. Pero, mabilisan kasi tayo ngayon, mga bossing eh. Alam ni ano yan, alam ni Jordan G kung bakit, no? Umpisa na ho natin mga kababayan. Samba? Kanina pa ako sabi ng umpisa. Umpisa natin doon sa magandang balita ho muna. Gusto ko kasi laging nakikita ninyo at alam ninyo kung ano yung mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw ko nang nalilate kayo eh. 'Di ba? O eto ho mga bossing. Papakita ko muna sa inyo itong ayan. So, ano sabi doon? I-atras natin. Ayan o. Oplan kontra baha. Alam nyo mga kababayan, kapag si Pangulo ang tumrabaho, talagang sigurado positibo ang nangyayari po. Positibo ang idinideliver ho mga kababayan. Ayan o, plan kontra baha. At kung papakita ko sa inyo kung paano po sinalubong nung mga mamamayan doon si Pangulong Bongbong Marcos. Ito with matching sigawan pa. No. Naku, pauna pa lang yan ha. Eh, mukhang iinit na ho agad ang ulo ng mga DDS. Hindi ho mga kababayan. Kasi tignan nyo naman po kasi talaga ang ating Pangulo, rektahan po. No? Problema doon sa corruption, hindi tinitigilan. Problema sa baha. O ayan, may mga nahuhuli, merong mga maooblo bago magpasko. Pero ano po ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Rektahan, diretsuhan pa din ho, mga bossing. Na, siya ang lulutas. Di po ba? O, baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. At baka sabihin nyo, wala naman talagang patunay na si Pangulong Bongbong Marcos ang kumakayod at nag-uumpisa at nagpupursige na maubos yung baha sa ating bansa. O, ayan o. Yan po mismo yung mga tinatrabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Saan ka pa? Di ba? Vance Fernandez? Biruin nyo ho sabay-sabay na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano po yung una? Una, yung mga malalaking korap na dahilan po at sanhi po kung bakit po laganap at sobrang bumabaha sa Pilipinas. Pinapa-aresto, pinapa-oblo at pinapalagay sa kulungan bago magpasko. Sumunod ho, mga kababayan, yung mga pabahay, hindi din po hinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Patuloy pa din po ang mga pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga bossing, kung makikita nyo po, yung mga pabahay ng ating Pangulo with matching swimming pool na lagi kong ibinibida sa inyo. Kasi gusto ko ganito yung laging umpisa ng vlog natin eh. Ano po? Although, alam ko naman na alam nyong lahat na si Pangulong Bongbong Marcos ay tuloy-tuloy lang po sa pagtatrabaho. Pero ang gusto ko po talagang mangyari sa ating vlog, mga bossing, kapag kayo, dumadayo kayo, doon po sa kagaya nung iba, di ba, yung mga DDS, Ma'am Neng Gigi o Helen Tesorero, yung mga DDS dumadayo dito sa ating channel at sinasabi, naghahanap nung magagandang mga proyekto at nung mga magagandang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, meron kayong mailalahad. Kung kayo naman ay pupunta doon sa may ibang mga vlogger, susugod kayo, tinanong kayo, alam nyo kung ano ang sasabihin nyo. At gising kayo kung ano ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ho kagaya ng mga DDS na pupunta dito, wala namang pumbala. Pag tinanong mo kung ano ang alam nila doon sa mga iniidolo nila, wala namang masasabi. O di ho ba? Tayo kailangan kumpleto recados tayo kapag lalo na pag dinidebate kayo ng mga yan di ba? Dictus Rex, sulit daw. Ayan
ang Pangulo natin, walang hinto po. At eto pa, yung mga DDS mga kababayan, ng tokwa, wala na nga maitulong sa ating bayan, nagiging pabigat pa. Sa anong paraan mga bossing? Yung tipo bang mga pagbibintang nila kay Pangulong Bongbong Marcos, yung tipo bang wala naman pong mga ebidensya pero patuloy ang paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, kaya nagiging pabigat po mga bossing. Biruin mo yung kapatid, si Jaime Marcos, na nagmamagaling doon sa Senado. Sabi, bakit po wala dito yung usaping budget para sa DPWH? Ano sabi ni Sherwin Gatchalian? Bukas pa po yun sa DPWH. Akala yata naka-score na. Di ba? Yung tipong ganun, imbis na makipagtulungan sila, imbis na maging maging kasangkapan para sama-samang umangat ang ating bansa, hindi po. Puro lang po, puro pahirap, puro pahatak, pababa sa ating gobyerno. Hindi sila gumaya doon sa mga kakamping. Shout out doon sa mga kakamping. Taas nga kamay ng mga kakamping dyan. Alam ko, nandiyan kayo. Ang mga kakamping ko, mga bossing, bakit ako sumasaludo sa inyo? Kasi alam nyo na kumikilos, nagtatrabaho at maayos yung pagiging Pangulo ni Bongbong Marcos. Kaya naman kayo, dati, kritiko kayo, ngayon, supporter na kayo. At hindi nyo hinahayaan na maagaw nitong mga Judas, Barabas, Hestas, yung upuan ng pagkapangulo. Dahil alam naman po natin kung ano lang yung mga trip niyang mga yan Kung ano lang yung gusto niyang mga yan, mga bossing Diba? Maagaw kay Pangulong Bongbong Marcos yung pagka-presidente. At nang sa ganon, lahat sila acquitted na po, mga bossing. Yun ang dahilan kung bakit gustong-gusto nilang agawin. Kaya ang ginagawa lang po nila, puros paninira po. Paano mo sisirain yung isang presidente na ganyan? Walang sawa na magtrabaho. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Kahit patong-patong pa laban sa korupsyon, yung mga pabahay, yung mga pagbibigay ng mga titulo ng lupa, idagdag mo na ito, yung mga flood control, na hiningan ng budget ng ibang mga politiko. Di ba? Hiningan ng budget ng ibang mga politiko at tapos mga kababayan, ano ginawa? Hindi tinapos. Ghost project lang. Tinengga. Naging pahirap pa doon sa mga nakatira, doon sa lugar na yon. Di ba mga kababayan? Tapos ang ginagawa nitong mga DDS, ano po? Wala. Puro pahirap lang. Wala. Puro bintang lang kay Pangulong Bongbong Marcos na pag hinanapan mo ng ebidensya, wala naman pong maipakita. Diba? Puro ganun lang po ang estiluhan mga kababayan. Yung mga nasasangkot sa flood control, yung mga nasasangkot dito sa mga ghost project, mga bossing, nagsasama-sama kung ano-anong mga rally, ang mga pinag-iisip, kung ano-anong mga pagpapatawag ng mga pagpupulong o pagrarally doon sa kalsada. Tapos hakot ang ending. Yung iba, yung ibang mga nahahakot sinasabi pa. Sabi sa amin 2,000 ibibigay sa amin pero ang ending 300 lang ang ibinigay sa amin. Kulang pa. Hindi man lang kami pinakain. Di po ba? Kaya nila ginagawa yung mga yan, kahit maubos pa yung kaperahan nila na mga pinagnanakaw sa gobyerno, mga bossing, okay lang sa kanila. Ang importante po, mapababa si Pangulong Bongbong Marcos upang sa ganun, humaba pa yung pagiging malaya nila at maubos pa nila at magamit pa nila yung mga ninakaw sa gobyerno. Sabi ni Joel ng Cereza po, si Roque nasa Vienna, naghuhumba, nag-low grade sa jumbo hotdog. Sabi ni Amable Tabagan, Mark, inilatag na yung green bugok team. Naku, wala naman Tapos sabi pa nung isang posibleng manalo at merong tsansa na manalo na si Robin Padilla, hindi daw siya tatakbo sa pagkasenador kaya wag na siyang isama. Di ba?
isa din po sa nakabudol sa atin. Yan ho mga kababayan, Pangulo. Talagang may aksyon. Lalo na pagdating dito sa mga iwas pagbaha ho. Saan ba yan? Tingnan niya natin. Tingnan natin kasi merong litrato diyan ito. Pinapakita kung saan yan Oplan kontra baha, Bacolod City waterways clearing and cleaning. Mismo clearing and cleaning lang pinuntahan pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa Marikina nakikita ko kapag kayo dumadaan kami doon sa tulay, dredging tapos tsaka yung talagang hinahakot yung mga basura. Tayo naman din wag na tayo maging makulit. Tayo naman din mga kababayan, yung kapag yung mga basura natin, ilagay na natin sa tamang basurahan para hindi na din po tayo nakakadagdag ng pabigat po sa gobyerno mga bossing.